So see, ito na po ang bill ko. 1,695 pesos pa rin, wala pa ring interest. So legit po siya guys na 0% interest. Hi guys, magandang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay itong si Maya credit card na naman ang re-reviewin natin. Mula po sa paggamit ko nito hanggang ngayon. Mag-5 buwan pa pala akong gumamit nito guys. At ibabahagi ko rin po sa video ito kung ano po ang mga features at services nitong Maya credit card na hindi po natin ma-experience sa credit card sa ibang mga bangko. At ituturo ko na rin po sa inyo kung paano magbayad ng full payment at installment dito. Kaya guys, sundan nyo lang po at tapusin ang video ito hanggang dulo. Be right back, mag-i-intro lang po ako. So I'm back! Sa pag-apply ko pa lang nitong Maya Black Credit Card guys, noong buwan ng July 2025, this year lang po, ay approve kaagad ang aking application sa araw na yun. At wala na po akong documents na sinubmit. Pero may ni-required po na security deposit, a minimum amount of 20,000 pesos. Parang collateral po ito guys. Express deposit na po yan ngayon guys sa bagong update ng Maya. At binabaan na po ngayon ng Maya guys ang minimum amount na i-deposit. 12,500 pesos na lang po. Pero ang credit limit natin ay ganun pa rin po. 80% pa rin sa amount na i-deposit natin. So when it's a minimum amount, ay hindi po pwedeng mag-deposit mababa po sa 12,500 pesos na halaga. Dati ang credit limit ko sa dineposit kong 20,000 pesos ay 16,000 pesos po guys. Ngayon ang 80% po sa 12,500 pesos ay 10,000 pesos na lang po. So ngayon kapag gusto po nating mas malaki ang maging credit limit natin, ay pwede naman po tayong mag-deposit above the minimum amount na ni-required. Pwede po tayong mag-deposit ng 15,000, 16,000, 20,000 or 30,000 pesos. O kahit magkano po ang i-deposit natin. Halimbawa po, magde-deposit po tayo ng 15,000 pesos or mas malaki pa. I-multiply lang po natin yan into 0.8. Yan po kasi ang equivalent sa 80%, 0.8. So halimbawa, 15,000 pesos ang i-deposit natin, 15,000 times 0.8, ang equal po niyan ay 12,000 pesos. So yan po ang magiging credit limit natin. At paalala lang po guys, one-time deposit lang po ito. Kailangang makapag-decide na po tayo kung magkano po ang i-deposit natin habang nag-a-apply pa lang po tayo. Dahil once nakapag-initial deposit na po tayo, at na-approve na ang ating application, ay hindi na po pwedeng madagdagan yung amount na dineposit natin. At hindi na rin po ito mawi-withdraw guys habang ginagamit pa po natin itong ating Maya credit card. Mawi-withdraw lang natin ito guys kapag gusto na po nating i-cancel o i-close ang ating card. Pero ito po yung advantage nitong express deposit guys. Tutubo rin itong dineposit natin. Magka-interest din po ito ng 3.5% per annum. Parang savings na rin natin ito guys. Hindi po natin basta-bastang mawi-withdraw. Kapag magde-deposit po tayo dito, ay mapupunta po sa Maya Savings ang dineposit natin. Pero separated po ang interest nito. Ito po ang meron sa Maya Black Credit Card guys na wala po sa ibang credit cards. At isa rin po sa nagustuhan ko dito sa Maya Credit Card guys. 0% interest po ito up to 50 days. Halos 2 buwan guys. Alam nyo guys, may 6 po akong credit cards. BPI, Security Bank, Union Bank, Home Credit Card, Atomic Card at pang-6 itong Maya Black Credit Card. Sa 6 na yan, sa Atomi at Maya lang po ako naka-experience ng 0% interest. Up to 40 days lang po sa Atomi. At ito pa ang nagustuhan ko dito sa Maya Credit Card guys. Ay tayo po ang mamimili ng pitsa kung ano po ang gusto nating pitsa sa ating maging billing date. During application pa lang po. At ang due date natin dito guys ay 20 days after po sa napili nating pitsa sa ating billing date. So ang pinili kong pizza dito guys sa aking billing date ay kada pizza 5 ng buwan. At ang naging due date ko ay kada pizza 25 ng buwan. Ipapaliwanag ko lang po sa inyo later guys kung bakit ko nasabing
0% interest ito sa Maya Credit Card. So ngayon, ipapakita ko na po sa inyo at ituturo kung paano babayaran natin ang ating credit card dito sa Maya. So keep on watching! So ayan po guys, nandito na po ako sa dashboard ng aking Maya account. So ngayon, dito po tayo sa aking credit card. I-click natin itong Maya Black. So ito na po yung kabuuang total sa lahat ng na-purchase ko guys, mula noong na-approve ako. At ito po yung una kong bill. At ang due date nito ay September 25. So tingnan muna natin guys ang purchase history kung kailan ko po ito binili. I-click natin itong my history dito sa baba sa may gilid. So ito po yun guys ang pinakauna kong paggamit nitong aking credit card. Ginamit ko po ito sa Philcris Supermarket Kalinan noong August 14, 2025, this year lang po guys. At ang nabayaran ko lahat nito guys ay 1,571 pesos and 65 centavos. So August 14 po ako nag-purchase guys. Nag-bill out po ito pagka September 5. Dahil 20 days after sa billing date ang due date, kailangang mababayaran ko ito on or before September 25. So ito na po yung sinabi ko kanina guys na 0% interest. So i-click muna natin itong Pay Now. Binayaran ko talaga ito guys sa mismong araw ng due date. O diba ganun pa rin ang halaga na ating mababayaran guys. Wala pa pong interest. Pero kailangan po natin itong i-fully paid. Saka na po ito magkaroon ng interest kung partial lang po or installment ang ating pagbayad. So ngayon, paano ba natin bayaran ito ng full? So ganito lang guys, wag na natin galawin itong amount na nakalagay dito. Itong 1,571.65. I-click na natin diretso itong Pay Now. You are paying for Maya credit cards. So i-click lang natin itong Continue. Confirm payment. I-click lang natin itong Pay. So hindi po inaalaw ang Maya Easy Credit dito guys. Kaya sa ating Maya Wallet po kunin ang ating pambayad. And then i-click lang natin itong Pay sa baba. At ayan po, payment successful na po siya. At huwag pa rin kalimutang i-save ang receipt na ito. Para if in case magka-system error, may proof po tayo na bayad na po tayo. Pwede po natin itong i-screenshot na lang. At ito na po ang next bill guys. Ituturo ko naman po sa inyo kung paano ito babayaran ng partial or installment. At ito na po yung nababayaran ko sa pangalawa kong pag-purchase gamit ang aking Maya credit card. Itong 1,695 pesos. So tingnan ulit natin ang purchase history. So ito po yung previous kong na-purchase na fully paid na po. At ito na po yung pangalawa. 1,695 pesos. At sa Philcris pa rin ako namimili nito noong September 11, 2025. Ang billing date nito ay pagka October 5 pa po. So see, ito na po ang bill ko. 1,695 pesos pa rin, wala pa ring interest. So legit po siya guys na 0% interest. At ang due date nito ay October 25. So ngayon, paano po natin ito babayaran ng partial kung sakaling kinapos pa tayo ng budget? At para ma-maintain po natin ang good credit record, may minimum amount due po ito guys na 500 pesos. Pwede po natin itong bayaran ng partial buwan-buwan na hindi bababa sa minimum amount due hanggang ma-fully paid lahat natin ito. So ngayon, babayaran ko po ito ng partial. I-click lang natin itong mismong amount. Pwede po natin itong palitan. Katulad ngayon, ang ipapartial ko po ay 695 pesos. Ayan po, then i-click ko na itong Pay Now. So 1,000 pesos na lang po ang naiwan. And then click po natin itong Continue. Wala pong service charge na idadagdag sa ating babayaran guys ha. And then click natin itong Pay. And then click pa rin natin itong Pay dito sa baba. At ayan po, payment successful na po siya. Huwag pa rin natin kalimutang i-screenshot or i-save ang receipt na ito. At pagka next bill guys, ito na po siya. Diba, 1,000 pesos na lang po yung naiwan. So ito na po, may interest na po siya. Ang next bill ko ay naging 1,043 pesos and 51 centavos. So ang tubo sa 1,000 pesos guys ay itong 43 pesos and 51 centavos. So 4.35% ang interest.
So ngayon guys, bigyan nyo pa po ako ng time para ipaliwanag yung sinabi kong 0% interest up to 50 days. So bigyan ko lang po kayo ng halimbawa. Ang pinili kong billing date ay kada pizza 5 ng buwan. So lahat po ng na-purchase ko kinabukasan pagka pizza size. Halimbawa po, nag-shopping po ako pizza size ng Nobyembre. At ang billing date ko po niyan guys ay December 5 pa po next month. So 30 days na po yan mula noong nag-shopping ako. Plus another 20 days para sa due date. So 50 days na po lahat kung wise lang po tayong gumamit ng ating credit card guys. Malaking halaga na po ang matitipid natin dahil pwede naman natin itong bayaran sa araw mismo ng due date. So yun lang po guys. Sa mga interesadong mag-apply nitong Maya Credit Card guys, paki-check na lang po dito sa baba sa may description area sa videong ito. Ilagay ko lang po ang link dyan para sa tutorial video. Paki-click na lang po. So that's all for today guys. Paki-like and share na lang po sa videong ito. At paki-click sa subscribe button at paki-hit na rin sa notification bell para updated po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial at reviews na i-upload sa aking channel. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. God bless us all. See you again sa next kong tutorial videos and reviews. Bye!